Ang ninuno. Mahaba ang naging usapan ni Lolo Rogelio at Carlos. Habang si Teroy naman, hindi nagsasalita, nawala ang gana at tila tutang nakaupo sa gilid, habang hawak pa rin ang tungkod at nakatulala. Samantalang ang dalawang matanda, bukod sa katandaan at pagpapasa ang pinag-uusapan, nabanggit ni Carlos ang patungkol sa mga gumagalang kriminal. Nakarating na ito sa Ayungin. Ayon sa mga taga doon, isa itong grupo na nangbabagat ng tao. Pinapatay at iniiwan na lang sa kung saan-saan ang bangkay. Sa takot ng mga residente, wala nang lumalabas ng tahanan mapa-araw man o gabi. Mukhang dinaanan ng delubyo ang lugar. Bihira lang ang naglalakad sa kalye at kung meron man, importante lang ang sadya. Grabe ang kanilang pag-iingat. Hindi nag-iisa sa tuwing lumalabas at palaging may kasamang tanod. Pero malaking katanungan kung wala man lang nakakasupil sa mga ito. Maging ang mga kapulisan, naaalarma na at patuloy sa pagronda. Ngunit wala silang makitang bakas ng mga kriminal. Ayon sa sabi-sabi, nagmula ang mga kriminal sa San Carlos. Palipat-lipat lang ng lugar. Sa oras na maalarma na ang mga tao ay kagad silang lilipat. Maiging pinag-aaralan ang mga bangkay na natatagpuan sa ibang lungsod. Baka merong atraso o hindi kaya naman nagpupuslit ng droga. Baka pakana ito ng gobyerno para mapadali ang paglipon sa mga salot sa lipunan. Ngunit ayon sa pagsusuri, hindi naman. Mga karaniwang tao lang at kadalasan pa mga bata ang biktima. Ang masaklap, wala na itong dugo sa katawan. May buta sa bandang leeg at mukhang inimbal sa mong bangkay. Nang mga sandaling iyon, wala pa namang nabiktima sa lugar ng Ayungin. Pero meron ng kamuntikan. Mag-ina na hinarang ng mga kalalakian sa lugar. Nakatabon ang muka at may bitbit na mga sandata. Hindi baril, kung hindi iba't ibang uri ng patalim at tubo. Sa duda ko, hindi kaya pag-aalay ang sadya ng mga kriminal. Alay doon sa tinatayong gusali. Malamang napagutusan lang yung mga yan eh. Dugo lang ba ang nawawala? Tanong ni Lolo Rogelio. Ayon kay Carlos, yun din ang duda niya. Sapagkat pinaniniwalaan na ang dugo ng tao ang pinakamabisang alay upang ihalo sa pagpapatayo ng establishmento. Pampahatak ito ng swerte at bukod pa dyan, titibay ang itinatayong gusali o anumang proyekto kagaya ng tulay. Hindi sila natutugis, tama? Tignan natin sa oras na makarating sila sa lugar. Pero bueno, malalim na ang gabi. Uuwi na ako, Carlos. Mukhang iiyak na tong katabi ko eh. Ano na, Dong? Wala na bang lamok? Kanina ang dami mong reklamo. Tapos nang aalas ka pa. Pero ngayon nagmumukbok ka dyan. Nilalamig ka ba? Abe, teka Gaber. Baka naman nilalagnat ka sa mga narinig mo. Uy, hindi naman mainit eh. Pangaasar ni Lolo Rogelio. Hindi naman nagsalita ang bata, ngunit yamot ang itsura. Samantalang nagmungkahi naman si Carlos na doon na lang magpaumaga. Bukas ihahatid sila ni Noah. Pero umiling si Lolo Rogelio. Sinabing may kailangan pa siyang gawin mamayang madaling araw. Oo nga pala, nakalimutan ko. Hindi pa pala nawawala sa'yo ang paggising ng 3:00 ng madaling araw. Napakatikas mo pa rin ah. Talagang nakakabangha ka, Rogelio. Wika ni Carlos. Nang mga sandaling ito nabati ang atensyon ng bata. Bagaman tahimik, ngunit nakikinig siya sa pinag-uusapan ng dalawa.
Naguluhan si Teroy kung bakit gumigising si Lolo Rogelio sa madaling araw. Wala namang ibang pumasok sa isipan kung hindi ang kalokohan ng matanda. "Lolo, naninilip ka sa madaling araw, no?" wika ni Teroy. Dito napapikit na lang ng mga mata ang dalawang matanda at nagpipigil ng tawa. Hoy! Ano ka ba naman sa gwapo kong to? Hindi ako maninilip. Hindi ko gawain yan. Halika na nga, umuwi na nga tayo. Sige na, Carlos. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Siguro may mga tao pa naman dyan sa labas Wika ni Lolo Rogelio. Nagsimula na silang umalis sa lugar. Binagtas ang napakadilim na sagingan. Sa pagkakataong ito, nakahawak na sa kamay ng matanda si Teroy. Hinayaan lang naman ni Lolo Rogelio ang bata. Ramdam niya ang panginginig ng kamay nito. At ang bastong bitbit ni Teroy, nakaamba sa pagpalo. Hanggang sa nakarating sila sa mahaba at diretsyong daanan. Puno ng palay ang paligid. Nakakarinig si Teroy ng mga kakaibang huni ng ibon na sumasabay sa ihip ng hangin. Kaya mas humigpit ang hawak niya sa matanda. Natutuwa na si Lolo Rogelio ng mga sandaling iyon. Ngunit naudlot na may maramdamang kakaiba sa paligid. Huminto ang matanda at hinila si Teroy. Napasigaw naman ang bata sa ginawa ni Lolo Rogelio. "Lolo! Sabi ko naman po sa inyo, huwag akong gugulatin wika ni Teroy. Hindi kita ginulat. Talagang duwag ka lang. Huwag kang maingay. May pinapakiramdaman ako. Wika ni Rogelio sabay tapik sa bibig ng bata. Hindi naman nagsalita si Teroy at mabilis na inikot ang tingin sa lugar. Habang nangyayari iyon, kinuha naman sa kanya ni Lolo Rogelio ang baston. Tumayo ng maayos ang matanda at nakita ni Teroy na nakasimangot ang muka habang nakatingin sa maliit na burol sa unahan. Nanlaki ang mga mata ni Teroy. Bagaman madilim, pero naaaninag niya na tila may nakatayong tao sa ibabaw ng burol. Halata sa posisyon nito na nakatingin sa kanila. Napatanong si Teroy kung bakit seryoso ang muka ng matanda. Pero hindi nagsasalita si Lolo Rogelio. Nanatili lamang itong nakatayo at unti-unting naninigas ang kamay. Naramdaman ni Teroy na maigpit ang hawak sa kamay niya at mukhang gigil sa kaharap. Ilang segundo lang ang nakalipas. Umabante ng lakad si Lolo Rogelio. Binitawan ang kamay ng bata at sinabing mag-antay lang si Teroy sa gilid ng daan. Pero hindi bumitaw ang bata, kaya pinalo ng matanda ang kamay nito. Ang sabi ko sa'yo dyan ka lang. Binabagat tayo. Siguradong walang magandang gagawin yung tao na yan. Wika ni Lolo Rogelio. Samantala, namimilipit naman sa sakit si Teroy habang nakahawak sa bisig. Nagreklamo pa ito at nagtanong kung bakit siya pinalo. Ayaw mo kasing bumitaw. Huwag kang matakot. Ang sabi ko naman walang mangyayari sa'yo hanggat kasama mo ko. Tumahimik ka. Huwag kang gagalaw dyan. Wika ni Lolo Rogelio at hindi na nagsalita pa si Teroy. Tuluyan nang naglakad si Lolo Rogelio at sa pagkakataong ito, halos sumabog ang dibdib ni Teroy sa sobrang takot. Gusto mang tumakbo ngunit napakalayo pa ng mismong kalsada. Kaya naman kumabig na lang siya sa pilapil. Dumapa at nagtago. Pero hindi inaalis ang tingin doon sa matanda. Hanggang sa napansin niya na pababa na yung tao sa burol at halatang sasalubungin ang lolo. Nanlaki ang mga mata ni Teroy dahil bigla na lang huminto si Lolo Rogelio. Inangat ang baston habang nakaduro sa taong paparating.
Unti-unting naglakad papalapit si Teroy hanggang sa tuluyan niyang makita ang mukha ng tao. Hindi nakagalaw ang bata sa sobrang kilabot. Napakapangit ng muka. Walang damit pang itaas. Napakaraming bukol sa muka. Nanlilisik ang mga mata at bigla na lang dumipa ang kamay. Nang ilang distansya na lang ang layo sa lolo. Hindi na alintana ng bata kahit nababasa na ang salawal na umaagos sa tubig kanal. Hindi lang siya makita ng tao. Pinagmasdan niyang maigi ang gagawin nito. Habang si Lolo Rogelio naman, nakaduro pa rin ang baston ng mutya ng 17 ahas. Naririnig ni Teroy ang kakaibang hangos ng tao. Tila angil ng kung anong hayop at hinahamon si Lolo Rogelio. Talagang hindi ka pa rin nadadala, Abol. Mabuti nga binuhay pa kita eh. Ngayon uulit ka pa rin sa pagtatangka sa buhay ko. Wika ni Lolo Rogelio. Sumagot naman ang tao. Medyo gasgas ang boses pero naiintindihan ni Teroy. Ang sabi nito, siya ang puputol sa legasiya ni Lolo Rogelio. Dagdag pa nito, hindi niya mapapalampas ang pagpatay sa kapatid niya. Yun ang malaki mong pagkakamali. Dapat hindi mo ko binuhay. Dahil sa pagpatay mo sa kapatid ko, hindi ako matatahimik hanggat hindi kita napapatay. Kahit mamatay ka sa katandaan, huhukayin kita kung saan ka ililibing. Patuloy kong pahihirapan ang katawan mo kahit hindi mo na mararamdaman. Wika ni Abul. Ano bang sinasabi mo dyan? Hangal ka! Binalaan ko ang kapatid mong aswang. Binuhay ko siya nang mahuli ko. Inaswang niya ang isang pamilya at kamuntikan pang mamatay yung bata. Sinabihan ko si Doloria na wag nang uulitin pero wala eh. Napakatigas ng ulo kagaya mo. Sa oras na pagtangkaan niya ang buhay ko o kahit buhay ng ibang tao, nilagyan ko ng sumpa ang katawan niya. Unti-unti siyang mamamatay kapag hindi siya sumunod. Binigyan ko siya ng pagkakataong magbago, pero gumawa pa rin siya ng kasamaan. E di yun, parang kahoy na inanay ang katawan hanggang sa namatay. Ano? Kasalanan ko. Sinabi ko pa nga sa kanya na pwede ko siyang pagalingin sa pagiging aswang. Pero wala. Hangal si Doloria. Wika ni Lolo Rogelio. Kung hindi ka sana nakialam, kung hinayaan mo na lang sana kami, buhay pa sana ang kapatid ko. Tugon ni Abul. Ay nako, napakatigas ng ulo mo. Pangit ka na nga, ang hina pa ng utak mo. Anong gusto mo? Hayaan ko kayong pumatay ng mga tao. Tapos gagawin yung pagkain, tama ba yon? O siya, sige. Ang dami mo pang sinasabi, lumapit ka na. Nang makasama mo na yung kapatid mo. Tugon ni Lolo Rogelio. Nang mga sandaling ito, nataranta si Teroy at hindi na alam ang gagawin. Lalo na nang marinig na ang kaharap ay aswang. Nanatiling tahimik si Teroy. Nakikita ang unti-unting paglapit ng aswang kay Lolo Rogelio. Bigla na lang bumuelo ng lundag. Ganon na lamang ang pagkagulat ng bata. Nawala si Lolo Rogelio habang yung aswang naman dumiretso sa kapatagan. Gumulong sa lupa at nawala ng balanse. Inangat ni Teroy ang ulo at hinanap ang matanda. Hanggang sa ganon na lang ang pagtayo ng balahibo ng bata nang may kumalabit sa kanya. Ikaw pala, Lolo. Ginulat mo na naman po ako eh. Wika ni Teroy. Ano bang sinabi ko sa'yo? Di ba mag-antay ka lang? Kala ko pa naman may ibang aswang. Ikaw lang pala, sumisilip ka pa. Sige na, bumalik ka na doon.
Wika ni Lolo Rogelio. Tumango si Teroy. Tumakbo ng mabilis at halos madapa pa. Paglingon sa likuran, wala na doon ang matanda. Pagtanaw niya sa aswang, wala na rin ito sa lugar. Panay padyak ng mga paa si Teroy ng mga sandaling iyon. Hindi na malaman ang gagawin. Hanggang sa nakarinig na lang ng pag-ungol si Teroy, umi-echo sa buong lugar. Tila nasa uluhan lang ng bata ang tunog. Hindi na nakapagpigil pa si Teroy at mabilis na tumakbo. Hindi na siya lumingon pa. Dumiretso na sa mismong kalsada. Ngunit tila may humahabol sa kanya. Yabag ng mga kabayo. Kaya mas binilisan pa niya ang pagtakbo. Wala na siyang pakialam basta makaalis lang sa lugar. Nang makarating sa may liwanag, dito siya huminto at inalam kung ano ba ang nakasunod. Pero wala siyang nakita kung hindi makapal na alikabok habang tinatamaan ng liwanag mula sa poste. Naganap ng bahay si Teroy. Nakakita siya ngunit malayo sa kinakatayuan. Kaya pinili na lang niya na doon sa gilid ng kalsada maupo. Patuloy sa pag-iyak ang bata hanggang sa nakita niya na may taong paparating. Mula ito sa kinaroroonan ni Lolo Rogelio. Pagtayo ng bata para malaman kung sino ito, gumaan ang loob ni Teroy nang makita ang matanda. Nakasimangot ang mukha nito at halatang galit na galit. Nang makalapit si Lolo Rogelio ay pinitik nito ang tenga ni Teroy. Napakatigas ng ulo mo. Sinabing huwag kang aalis, talagang tumakbo ka pa. Mabuti na lang. Ay, naku talaga, oo. Halika na nga, umuwi na tayo. Wika ni Lolo Rogelio. Hindi kaagad nakapagsalita si Teroy. Balot pa rin ng takot. Bukod pa dyan, baka mas lalong magalit lang si Lolo Rogelio. Sa kalagitnaan ng paglalakad, nang makita niya na kumalma ang mukha ni Lolo Rogelio, napatanong na ito kung ano ang nangyari doon sa aswang. Ayon sa matanda, pinatay niya na lang kaysa patuloy na pagtangkaan ng buhay niya at baka madamay pa ang bata. Pasensya na po Lolo May narinig po akong nakakatakot na tunog Parang dumaan po sa ibabaw ng ulo ko. Kaya po napatakbo ko. Wika ni Teroy. Ano bang sinabi ko sa'yo? Hanggat kasama mo ko, walang mangyayaring masama sa'yo, hindi ba? Kaya nga pinalayo kita doon sa pilapil Ayoko makita mo kung paano ko papatayin yung aswag. Masyado pang maaga po. Hindi mo magugustuhan ang makikita mo. Tugon ni Lolo Rogelio. Makakita pa nga lang po ng aswang. Natatakot na ako Habang tumatakbo naman ako parang may nakasunod po sa akin. Aswang din po ba yan Lolo? Kaso tunog kabayo. Kaya mas lalo kong nagmadali pong tumakbo. Wika ni Teroy. Napailing si Lolo Rogelio at halatang nabanas. Kaya naman hindi na kumibo pa si Teroy. Ngunit maya-maya lang, sinabi ni Lolo Rogelio na dapat hindi siya magpakita ng kahinaan. Iisipin ng mga bantay na hindi karapat-dapat si Teroy at baka magpa siya ang bantay na patayin ng bata. Po, anong bantay? Sino? Aswang din po ba? Tanong ni Teroy. Nagkiskisan ang mga ngipin ng matanda at halatang nanggigigil. Ay sus, Ginoo talaga, oo. Nagpipigil pa ako Ang sarap mong batukang bata ka. Ang sinabi kong bantay, yung pinaliwanag ko, yung 3 tikbalang. Ang sabi ko diba pinahihintulutan na kita, kaya bantay sarado ka na ng mga tikbalang. Sila yung nakasunod sa'yo kanina habang tumatakbo ka. Akala ko pa naman gugulping ka na. Ay nako, wag mo na uling gagawin yun
Huwag kang magpapakita ng kainaan. Marami ka pang pagsubok na kakaharapin na po. Tumakbo ka kapag nasa iyo ang baston. Kapag naipasa ko na ang lahat. Kahit makipaghabulan ka sa aswang walang problema Pero wag muna ngayon. Iisipin nila na hindi ka karapat-dapat. Pero bueno, sa linggo maaga kang gigising ha, madaling araw. May pupuntahan tayo pero hindi tayo maninilip. Alam ko kung anong laman ng isipan mo sa akin. Wika ni Lolo Rogelio. Sige po. Kayo na pong bahala, Lolo. Hindi naman na ako makakatras pa Paano kung nalaman nila tatay? Ano pong gagawin natin? Tanong ni Teroy. Di mas magiging delikado. Papalayuin ka nila sa akin At saka siyempre, wag mong sundan ng tinatahakong landas, yun ang sasabihin nila. Magsusumbong ka ba? Natatakot ka na, di ba? Pero alam mo naman na bantay sarado ka ng mga tikbalang Kapag umayaw ka, di gulpi sarado ka. Medyo masakit ang sipa ng tikbalang Kamuntikan pa nga mamatay si Carlos Mahirap din na maagang sumakabilang buhay. Tiisin mo muna ang lata po hanggat nasa ilalim ka ng pagsubok. Kaya mo yan. Malakas kang mang-Alaska, di ba? Wika ni Lolo Rogelio. Kayang-kaya po. Gusto ko pang lumaki Ang hirap naman ito. Dapat pala hindi na lang ako sumama sa iyo Hinawakan ni Lolo Rogelio ang ulo ng bata. Hindi na nagsalita pa ang matanda. Ipinaramdam niya na nagtitiwala siya kay Teroy. Lumipas ang ilang araw. Kontra man sa loob ni Teroy ang nangyayari. Wala siyang nagawa. Nagsimula na ang pagtuturo ni Lolo Rogelio ng mga pamaba at iba't ibang klaseng gawain na kahit minsan ay hindi pa niya naranasan. Katulad ng pagpapausok sa bawat kanto ng tahanan sa dapit hapon, may mga babanggiting salita na hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin. Ayon sa matanda, pampalakas ito ng presensya. Kapit na pananggalang at pangontra, hindi lang sa katawan, kung hindi pati na rin sa paligid ng bahay. Kaya naman kahit napakaraming nakalaban ni Lolo Rogelio, walang sumugod sa kanya sa tahanan. Maliban na lang kapag nasa ibang lugar, may bakod espiritual ang paligid ng bahay na dahilan kung bakit hindi magawang makalapit ng masamang elemento lalo na ang aswang. Sa oras naman na may lumapit na masamang tao sa bahay, matatakot sila bigla. Makakaramdam ng matinding takot at hindi na itutuloy ang binabalak. Sa isipan sila mamanipulahin. Ito ang pinakamabisang depensa ni Lolo Rogelio. Marami pa siyang kayang gawin. Ngunit lahat ng ito ay bigay ng mutya ng buto ng 17 ahas. Bukod sa seremonya ng tahanan, may mga organikong pamamaraan na natutunan si Teroy. Mabusisi pala ang mga organiko at maraming detalye. Meron pang lana na katulad nung inilagay niya sa buhok ni Lolo Rogelio. Pambasag pala ito ng orasyon ng iba o kaya naman pangontra sa bati o usog. Magpasaganon pa man, nagustuhan ni Teroy ang ginagawa. Lalo na't sa bawat pamamaraan, marami siyang natututunan na nakakamanghang bagay. Hanggang sa sumapit ang araw ng Sabado. Lolo, siguraduhin niyo po na hindi kalokohan yung paggising ko ng madaling araw bukas Napapansin ko po napapadalas yung pag-alis mo ng bahay. Panay, sipat ka pa sa kapitbahay Yung may dalagita. Wika ni Teroy. Nang mga sandaling ito ay kasalukuyang nagsasaing sa abuhan ng matanda, bigla itong napatingin kay Teroy at nakasimangot ang muka. Ano ka mo? Gabi-gabi? Hindi kaya? Kagabi lang yun Kung malapit ka lang sa akin, nahampas kita ng sandok dumaan lang ako, may binili lang. Tinignan ko lang saglit
Wika ni Lolo Rogelio. Ay, sus! Kunyari ka pa eh. Sumisit-sit ka nga. Kala mo di ko narinig. Tugon ni Teroy. Aba, hindi ah. Walang sumitsit. Oy, may sorbetes ah. Gusto mo ba? Ililibre kita. Tugon ng lolo. Ay, sus! Huli ka na eh. Mabilis pa sa pusa pag naglihis ng usapan. Sorbetes ka agad? Ay, naku! Hindi ka makakawala sa akin, lolo. Wika ni Teroy. Paglapit ng matanda, kumaripas ng takbo si Teroy. Pero habang nangyayari ito ay tawa pa rin ng tawa ang bata. Patuloy lang sila sa pagkukulitan. Pero hindi naman pikon si Lolo Rogelio. Magkasundo ang dalawa. Kalokohan man o pagiging seryoso. Tila pinagbiyak na bunga ang dalawa. Hindi naman nag-aalala ang mga magulang dahil mukha namang masaya si Teroy kasama ang matanda. Kinagabihan, bitbit ng bata ang banig at unan papunta sa tahanan ng matanda. Doon ito matutulog sapagkat maagang gigising. Kasalukuyan namang nasa harap ng lamesa si Lolo Rogelio habang may lamparang nakalambitin sa ibabaw. Nakasalamin ng mata at may binabasa na tila maliit na libreta. Habang hinahanda ng bata ang mahihigaan, nagtataka ito dahil kakaiba ang anino ni Lolo Rogelio na tumama sa dingding. Hindi tao, tila sumasayaw na ahas. Tinitigan ito ni Teroy. Kinipat ang mga mata at siniguradong hindi guni-guni lang. Ngunit hindi nagbabago ang nakikita. Nako apo, mamaya tuklawin ka dyan, hindi ka gumagalaw. Wika ni Lolo Rogelio. Hindi naman nagsalita ang bata. Salip ay sobrang namangha ito. Kagad niyang naisip na baka dahil iyon sa mutya ni Lolo Rogelio, kaya gano'n na lang ang nalabas na anino sa matanda. Pero maya-maya lang, nagsalita na si Teroy. Lo, paano po yun nangyari? Ayun ba? Lumalabas yan sa tuwing nagdadasal ako. Minsan nga kahit sa labas ng bahay eh. Pero hindi naman nahahalata ng mga tao. Ikaw lang sigurong nakakita. Kung sa bagay. Malakas kasi yung kuryosidad mo eh. Nga pala, inihahanda ko lang yung gagawin mamayang madaling araw. Nakalimutan ko ang ilang pamaba. Basta, ano man ang mangyari huwag kang tatakbo. Maging matatag ka. At kung ano ang makikita mo, huwag mong titigan sa mata. Maliwanag ba? Wika ni Lolo Rogelio. Nakakatakot po ba yan? Abisuhan niyo naman po ko, lolo, kung ano yung makikita mo. Kinakabahan na naman ako sa iyo eh. Wika ni Teroy. Hindi pwede, apo. Sorpresa. Para mas makita ko ang tapang mo. Patulog ka na nga dyan. Gigisingin na lang kita mamaya. Ay, yung 5 kataga bago ka matulog ha. Huwag mong kakalimutan, tandaan mo. 4 na beses mong babanggitin araw-araw. Wika ni Lolo Rogelio. Interesado pa sana si Teroy. Ngunit napalitan ito ng pangingilabot. Lalo na't palaisipan sa kanya kung ano man ang inihahanda ng matanda. Ngunit sa likod nun, hindi na ito matatakasan ni Teroy. Maliban na lang kapag nalampasan na ang nasabing pagsubok. Ito ang palaging bukang bibig ni Lolo Rogelio. Basta malampasan ang pagsubok, magiging kalmado na ang lahat. Ilang oras ang lumipas. Hindi pa rin makatulog si Teroy. Hindi siya dinadalaw ng antok. Hanggang sa sumapit ang 1:00 ng madaling araw, nakita niya ang matanda. Abala ito at may nilalagay sa sisidlan. Kinakabahan na si Teroy sapagkat anumang sandali,
Lalapit na ito sa kanya. Huwag ka nang magkunwaring natutulog. Kaysa manood ka dyan, mabuti sigurong bumangon ka na at tulungan mo ko dito. Eto, balutin mo yung saging na nilaga ko. Babaunin natin dyan. Wika ni Lolo Rogelio. Nang marinig ito ni Teroy, kaagad namang bumangon ng bata. Pupungas-pungas ang mga mata pero halatang tensyonado ang muka. Napapatanong sa sarili kung bakit magbabaon. Dito naisip niya na baka matagalan sila sa lugar o hindi kaya naman maglalakbay ng malayo. Nakita niya din si Lolo Rogelio na nakasuot ng malakapote sa kapal na damit. Subalit hindi niya naman pinuna. Alam niya sa sarili na magsasabi na naman ng matanda ng kung anong bagay na mas magpapalala ng mararamdaman niyang takot. Matapos makapaghanda, nagmungkahi na ang matanda na aalis na sila. Kasunod nito, wala nang sinabi pa. Seryoso ang muka at lumabas ng tahanan habang bitbit ang maliit na bag. Kaagad namang sumunod si Teroy. Hindi sila nag-uusap. Napakatahimik ng dalawa habang binabagtas ang daan papunta sa bukid. Nakaramdam ng lamig si Teroy. Napadaan sila sa damo na puno ng hamog. Gusto niyang magreklamo ngunit tila nagmamadali ang matanda. Hindi man lang ito nagpahinga, habang yung baston naman nakasugbit sa likod na tila espada. Kalahating oras pa, dito lang nagsalita si Lolo Rogelio. Ang sabi ng matanda, bilisan pa ni Teroy ang paglalakad para maabot nila ang lugar bago mag-alas 3 ng madaling araw. Kaya naman kahit medyo pagod na ang bata ay hindi siya huminto. Sa halip hinabol niya ng lakad ang matanda. Namamangha pa si Teroy dahil kahit may edad na, mas malakas pa ito sa kanya. Sa tansya ni Teroy, sobrang layo na nang naabot nila. Hanggang sa nakarating sila sa kalsadang malubak at bumaba sa bangin na tila sobrang lalim. Kahit madilim, alam ni Teroy na malalim dahil naririnig niya na umeeko ang tinig ng iba't ibang insekto, pati na rin ang mga hayop. Maya-maya pa, may nakita siya na isang maliit na burol sa unahan. May mababang damo at may napakalaking bato sa tuktok. Napansin ng bata na medyo bumagal na ang lakad ni Lolo Rogelio. Tila nakarating na sila sa lugar. Panay din ang sipat ng matanda at mukhang may hinahanap. Hindi katulad kanina na nakatuon lang sa dinadaanan. Sakto lang ang dating natin. Magandang pagkakataon dahil payapa ang lugar. May kakaibang paywatig ah. Parang gusto ka ata ng mga nakatira dito. Nakakapanibago. Alam mo bang, 3 beses sa isang linggo kung pumupunta dito. Kaya madaling araw at mali ang iniisip mong madumi ang dahilan. Noon kasama ko pa si Carlos eh. Pero kalaunan, hindi na siya sumama. Aba sige na, huwag ka nang magkuyakoy dyan. Sumunod ka na sa akin. Nakikita mo ba yung malaking bato na yan sa ibabaw ng burol? Doon tayo may gagawin. Wika ni Lolo Rogelio. Nang makarating sila sa ibabaw, doon sa gilid ng malaking bato, dito huminto ang matanda at tinarak ang baston sa lupa. Bigla na lang nakaramdam ng kakaiba sa paligid ang bata. Yung bang bumigat ang katawan. Nahirapang huminga at napakaalinsangan. Samantalang kanina lang nangangatog ang katawan niya dahil sa hamog. Maliban pa dyan, ayon kay Teroy ay tila may sumasabay sa hagikgikan sa dilim. Meron ding mga yabag sa lupa na tila tapak ng mga kabayo. May sumisitsit pa, ngunit hindi alam ni Teroy kung saan nanggagaling ang tinig. Medyo mainit ano?
Hawakan mo tong buhay na malaking bato. Ayan, dyan. Dyan ang gagaling ang init. Alam mo kung bakit? Mahiwagang bato yan, iho. Kumbaga, maihahalin tulad sa bertudo mutya. Pero malaki nga lang kaya walang nagtatangkang kumuha. Sino ba namang matinong may karunungan ng dadali nito sa bahay? Sobrang laki. Mahirap gawing mutya. Kaya nga ang iba, dito nagkakarga ng gamit. Pero yung mga tao lang na malakas ang loob katulad ko at katulad ni Carlos. Napakasungit ng bantay dito. Marami at hindi lang tikbalang. Meron pang mga bungisgis. Narinig mo naman yata yung sitsit, di ba? Bungisgis yon na mas malaki pa sa kapre. Maliban pa dyan, isa yon sa pinakamalakas na engkanto. Ay siguro, mamaya malalaman mo. Wika ni Lolo Rogelio. Matapos itong sabihin ng matanda, halos maiyak na sa sobrang takot si Teroy. Ngunit makikita sa muka na pinipigilan niya. Natatakot siya dahil hindi niya alam ang itsura ng mga sinasabi ng matanda. At baka bigla siyang gulatin. Sa daloy pa lang ng kilos at galaw ni Lolo Rogelio, halatang may bubungad kay Teroy na hindi kaaya-aya. Bagaman halos humiwalay na ang kanyang kaluluwa sa takot, nilabanan niya ito. Hindi nagsalita si Teroy, pero hinanda ang sarili. Kung sakaling may bubungad ay ipipikit na lamang ang mga mata. Bukod pa dyan, malaking katanungan kung bakit tinarak ni Lolo Rogelio ang baston doon sa lupa. Gumuhit ito ng malaking bilog at nasa loob ang baston. May mga alpabetong idinagdag ang matanda sa labas ng bilog, pero hindi niya maintindihan. Kaya naman dito napili ni Teroy na magtanong sa matanda. Nais niya nang masagot ang mga katanungan sa isipan. Lolo, matanong ko lang po bakit niyo po pala tinarak yung baston sa lupa? At saka, ano pong ibig sabihin ng mga nakasulat? Tanong ni Teroy. Ngumiti lang ang matanda at sinabing malalaman din niya maya-maya lamang. Dagdag pa nito, huwag muna siyang istorbohin dahil nag-uusal siya ng pamaba. Baka malihis at magkamali siya sa ginagawang proseso. Matapos nun, inikot ng paulit-ulit ni Lolo Rogelio ang malaking bato at sinasama niya si Teroy. 5 beses nila itong ginawa at saka huminto. Nagmungkahi si Lolo Rogelio na pumasok si Teroy sa bilog at umupo sa lupa habang nakahawak sa baston. Nagtataka man ang bata, ngunit sinunod niya ang lolo. Umupo ito sa gitna at hinawakan ang baston. Nakaramdam ng tensyon si Teroy. Nang mga sandaling ito nakikita niya na ang mga nakakatakot na nilalang. Kita sa mukha niya ang pagkabalisa. Samantalang si Lolo Rogelio naman, umikot ng 1 beses sa bilog. At habang nangyayari ito, napansin niya na bumubuka ang bibig ng matanda, pero wala namang lumalabas na boses. Maya-maya pa, inilabas na ni Lolo Rogelio ang lahat ng laman ng bag. May laman itong iba't ibang klase ng tangkay. May bote at mga dahon na hindi niya matukoy. Ilang segundo lang, pumasok na rin sa bilog na guhit ang matanda. Hanggang sa may dinurog ito sa kamay, sabay saboy sa kabuuan ng bilog. Dito biglang napaiyak si Teroy. Ano po? Natatakot ka ba? Tanong ni Lolo Rogelio. Hindi po, no? O hindi naman pala bakit parang iiyak ka? Ngayon lang to. Ito na ang huling pagsubok. Kasi po, maanghang po yung mata ko sa sinaboy nyo. At saka masakit po sa ilong Sino ba namang hindi may iyak, Lolo?
Tugon ni Teroy. Dahil dito, hindi na mapigilan ni Lolo Rogelio na matawa. Kaya pala panay punas ito sa mata dahil sa apog at matatapang na halaman na ginawa niyang pulbo. Nakalimutan kong sabihin na pumikit ka. Pasensya ka na dong ha. Sige, pagkatapos nito, ibibili na lang kita ng sorbetes. Ay nako, bakit kung haba nakalimutan niyo no? Wika ni Lolo Rogelio na tila may halong pang-aasar. Matagal ko na po itong pinagandaan, Lolo. Hindi nga ako nakatulog sa kakaisip dahil sa takot eh. Panay po ako ng dasal. Pagkatapos pinagtatawanan nyo lang naman po ako. Hindi magandang biro yan, Lolo ah. Tugon ni Teroy. Tatayo na sana ang bata at lalabas ng bilog. Ngunit naudlot ito nang makita ang ubod na pangit ng nilalang. Malaki at halos 3 tao ang taas. Makisig pero nakausli ang tiyan. May ulo na iisa lang ang mata. Habang yung bibig naman, halos umabot sa tenga sa sobrang laki. Mabuti siguro. Bumalik ka sa kinauupuan mo. Huwag kang bibitaw sa baston. Huwag ka nang matulala dyan. Huwag mong antayin habulutin ka niyan. Sa oras na lumabas ka, dudurugin ka ng higanteng yan na parang kamatis. Ayan, dyan ka lang. Huwag mong tititigan sa mata. Akala mo katuwaan to ah. Hindi. Dyan ka lang. Manatili kang nakaupo. Wika ni Lolo Rogelio. Tila nabuhusan ng malamig na tubig si Teroy. Nakayuko lang at hindi inaangat ang tingin. Habang nangyayari ito, makikita sa katawan ng bata ang panginginig. Maya-maya pa, narinig ni Teroy ang kalabugan sa lupa. Pag-angat ng tingin, nanlaki ang mga mata ni Teroy nang makita ang 3 nilalang habang nakatingin sa kanya. Nasa loob ang mga ito ng bilog. Taong may ulo ng kabayo. Mahaba ang buhok. Iba't iba ang kulay ng nilalang. May kayumanggi, itim, habang yung isa ay kulay putik at may malagintong buhok. Bukod pa dyan, hindi lang higante ang nasa labas ng bilog. Napakarami. May duwende pang tumatalon palibot sa bilog na para bang naglalaro ng habulan. Ayos lang titigan ng mga tekbalang. Total ang 3 yan. Gabay ng ating mutya. Sila ang sinabi kong 3 tikbalang na nagbabantay sa'yo. Pero huwag kang magkakamali ng titig sa ibang nasa likuran ha. Huwag mong titigan ng mga nasa labas ng bilog. Wika ni Lolo Rogelio. Ang laki naman po pala ng tikbalang. Sobrang nakakatakot po, hindi po ba yan nananakit? Itong nasa gilid ng malaking bato. Yung higanteng mukhang galit. Tugon ni Teroy. Hindi nila tayo masasaktan hanggat nasa loob tayo ng bilog. At yung 3, si Itim, Yagi at si Putek, mula sa mga sandaling ito, hindi na sila banta sa buhay mo. Kaanib mo na sila. At ikaw ang titingalaing tagapangalaga ng mutya. Nakakalungkot isipin pero darating talaga ang araw na dadalawin na ako ni kamatayan. Kaya ito, ipapasa ko sa iyo ang gamit. Baka bukas, sa susunod na araw, linggo, o ilang taon mawawala na ako. Maging mabuti kang tao, apo. Bagaman apo ka ng kapatid ko, mahal na mahal kita. Gusto kong lumaki ka ng may prinsipyo, tumutulong sa lahat ng nangangailangan. Hindi man sa usapin ng salapi. Sundin mo ang landas na tinahak ko. Wika ni Lolo Rogelio.
Dagdag pa nito, kaya naroon sila sa lugar at dito isinasagawa ang pagpapasa. Ang lugar na ito ay sentro. Ito ang pinagkukunan ng lakas ng kalikasan. Narito nakalagay ang napakalaking mutya na tabal kong tawagin. Para itong bato-omo at napakabisa, ngunit hindi hamak na mas malaki. Yung bilog naman na ginuhit ni Lolo Rogelio, harang at malakas na poder. Baka magalit ang mga nilalang sa oras na tawagin niya ito. Kaya dinepensa niya ang paligid bilang panigurado. Sa oras na magtangka ay hindi sila magagalaw. Maliban pa dyan, dahil sa napakaraming bantay sa lugar at bibigyan ng respeto si Teroy ng ibang lamang lupa, makakarating ang mensahe sa ibang elemento na may panibago ng nagtatanga ng mutya mula sa buto ng ika-17 ahas. Sa oras na magpunta sa ibang lugar si Teroy, walang hahamak sa kanya na engkanto. Sa halip maaari pa siyang tulungan. Maya-maya pa lumabas si Lolo Rogelio sa bilog. May sinabi sa mga nilalang. Tila pinapakilala nito si Teroy. Akala pa ng bata ay may gagawin ang mga napakapangit na elemento sa labas, lalong-lalo na yung higante. Pero wala. Nanatiling nakatayo lang at hindi gumagalaw. Yagi, Itim, at Puntek. Alagaan niyo ang bata ha. Katulad ng pag-alaga niyo sa akin. Wika ni Lolo Rogelio. Sabay dampot ng lupa at saboy sa paligid. Dito bigla na lang naglaho ang mga nilalang na parang bula. Ang sabi ni Lolo Rogelio, kaunting aral lang ng karunungan, magiging biyasa na si Teroy. Dagdag pa nito, maaari nang lumabas si Teroy sa bilog at mula ngayon, wala na siyang dapat katakutan. Mapaaswang, tao o mga nilalang, walang makakapigil kay Teroy hanggat hawak ng bata ang mutya. Nang mga sandaling ito, nawala na din ang alinsangan ng lugar. Bumalik sa paglamig. Gumaan din ang pakiramdam ng bata. Ang buong akala noon ni Teroy, matapos siyang utusan ng lolo, na iligpit ang mga gamit at isilid ang bag ay uuwi na sila. Pero hindi. Sa halip sinabi ni Lolo Rogelio, nahahanapin nila ang mga kriminal na pumatay ng tao. Malapit ito sa kanila at sa katunayan. Habang nag-aaral si Teroy ng karunungan, sumasaglit ng puslit si Lolo Rogelio sa lungsod upang alamin ang sistema ng lugar. Doon niya nalaman na namataan na sa lugar ang mga kriminal, kaya ganun na lang ang takot ng mga tao. Pupunta tayo sa bahay nila Carlos. Tignan natin kung anong ginagawang hakbang ng kaibigan ko. Wika ni Lolo Rogelio. Kaya pala tayo nagbaon ng saging. Sabi ko na nga ba magtatagal tayo eh. Hindi pa naman ako nakatulog kagabi. Tugon ni Teroy. Natawa ng mga sandaling ito si Lolo Rogelio. Sinabi ng matanda, hindi makakaramdam ng pagod si Teroy. Yung saging ay panglaman siyan lang ng bata dahil baka bumigay ang sikmura, lalo na't hindi sila nakapag-agahan. Dumiretso na sila sa dumulog, ngunit sa bukid ang daan nila. Hindi na nagreklamo pa si Teroy. Tumango lang ito bilang pagsang-ayon, ngunit ng mga sandaling iyon, nasa kanya na ang mutya ng ika-17 ahas. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento mga kabayan. Abangan pa natin ang mga susunod na kwento dito sa ating channel. At kung sakaling gusto nyong i-upload na natin kaagad ang susunod na episode, comment nyo lang #upload mo na yan. Paalam. Ang Ninuno.